Magandang araw sa lahat. At ngayon ay mayroon tayong bagong ihahanda ng mga talakayan. At ito ay nauukol sa tayutay. Ano nga bang ibig sabihin ng tayutay? Ang tayutay o figurative language sa Ingles, ito ay nakadaragdag ng diin at linaw sa sulating nais gawing makulay, sariwa, at nakapupukaw ng interes. Ginagamit din ng tayutay upang gawing mabisa, matalinghaga at kaakit-akit ang pagpapahayag ng mensahe sa mga akda. Ibig sabihin, ang tayutay ay nagiging mas creative, ibig sabihin naging mas malikhain ka sa iyong paggamit ng mga salita. Yan po yung tayutay. Maraming mga uri ng tayutay. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang 12 o 12 nito. Una ay ang pagtutulad. Sa Ingles, ito ay yung tinatawag nating simile. Paghahambing sa dalawang magkaibang bagay na may pananda. Ano nga bang ibig sabihin ng pananda? Ito yung gumagamit ng parang, kagaya, katulad, magkasing, kasing, yan ay pagtutulad. Ang aking nanay ay parang anghel sa pagtulong sa komunidad. Kapag tumutulong sa komunidad, yan ay pagtutulad kasi gumagamit ng pananda na parang. Pagwawangis o metaphor sa Ingles. Ito ay direktang paghahambing sa dalawang magkaibang bagay. So ang pagtutulad at pagwawangis ay parehong nagkukumpara sa dalawang bagay. Subalit ang pagwawangis ay direkta, hindi na gumagamit ng pananda. Halimbawa, ang aking nanay ay anghel kapag tumutulong sa komunidad. Kung mapapansin ninyo, hindi na gumagamit ng animoy, katulad, kagaya, at katulad. Pangatlo ay pagsasatao. Sa Ingles, tinatawag natin itong personification. Ito yung pagsasali ng talino, gawi at katangian ng tao sa isang bagay. Ibig sabihin yung nagagawa ng isang tao, nilalagay doon sa mga bagay na walang buhay. Halimbawa, ang dagat ay kumakaway sa akin. So, ibig sabihin nito, yung alon ng dagat ang tinutukoy. Ang halaman ay sumasayaw. Yan ang halimbawa ng pagsasatao. Pang-apat ay panawagan o apostrophe. Ang pagtawag sa mga bagay na parang kinakausap na gaya ng isang tao. Halimbawa, o pag-ibig, kailan ka darating sa akin? Yan ang halimbawa ng panawagan. Parang kinakausap mo yung walang buhay. No? O pangarap, gusto na kitang makamit. Yan yung halimbawa ng panawagan. Punta tayo sa panglima, balintuna. Sa Ingles, tinatawag natin itong irony. Ang kahulugang patitik ng isang anyo ng pananalita ay kabaliktaran sa tangkang sabihin dahil sa ang isang bagay na sinasabi ay may ibang kahulugan at ginagamit sa pangungutya o katuwaan lamang. Ibig sabihin, para siyang positibo sa una mong napakinggan mo siya, pero yung kanyang gustong iparating is parang binubuli ka pala. No? Halimbawa, sa sobrang talino ni Juan, ay muntik na niyang ma-zero ang pagsusulit. Diba? So parang nandito yung positive niya na sobrang talino, pero bumaliktad sa dulo ng kanyang sinasabi. Halimbawa, kay ganda ng iyong labi, kulay pula. Grado mo ba yan? Yan ay halimbawa ng balintuna. Sunod tayo, pang-anim, pagtanggi. Gumagamit ng panandang salitang hindi na nagbabadya ng pagsalungat o di pagsang-ayon. Ang aking pananaw at prinsipyo sa buhay ay hindi natutumbasan ng anumang halaga. May salitang hindi. Yan yung clue natin sa pagtanggi. Pang-pito, pagmamalabis o hyperbole. Ito ay tayutay na ang layon ay pagpapalubha o eksaherasyon ng pagpapahayag ng mensahe na nakabatay sa kalagayan ng tao, bagay o pangyayari. Halimbawa, kaya kong umubos ng isang buong kabayo dahil sa gutom. So, yan ay halimbawa ng pagmamalabis. Pinapakita yung isang yung parang nararamdaman mo na grabe na siya. Puputok na ang aking puso dahil sa kaba.
Yan yung halimbawa. Parang imposible siya na mangyari. Ang aking nanay ay naglaban ng 2 bundok ng damit. Yan ay pagmamalabis. Pangwalo natin ay pahidwa. Kumbaga sa Ingles, ito yung parang oxymoron. Pagsasama ng 2 magkasalungat na salita sa isang pahayag o pangungusap. Ibig sabihin, yung, kumbaga, antonyms na salita, pinagsama, no, yung 2 salita na yon. Halimbawa, noon ko nakitang ang malulungkot ay sumaya. So, ang ating magkaiba dito, yung sumaya, ang kanyang antonyms or ang kanyang kasalungat ay malungkot na pinagsama sa isang pangungusap. Yan ay pahidwa. Punta na tayo sa ika-9 at ika-12. Sa ika-9, pasintunog o onomatopeya. Ito ay paggamit ng mga salitang kung ano ang gamit o tunog ay siyang kahulugan. Ibig sabihin, mapapansin mo sa onomatopeya, ito yung mga tunog ng mga bagay na ginagamit mismo doon sa pangungusap. Halimbawa, walang ibang ingay na maririnig sa kanyang silid, kundi ang tik-tok, tik-tok ng orasan. Paggising sa umaga, mga tweet, tweet, tweet ng ibon ang bumungad sa kanya. Yan ay halimbawa ng pasintunog. Ika-10, paradoha, paradox. Ito ay isang tayutay na tinutukoy ay isang pahayag na sa biglang akala'y magkasalungat, ngunit kung masusing lilimiin o ipapaliwanag, ay nagpapahayag ng isang katotohanan. Ako'y di inutil, ang iyak ng pilay. So kung titingnan nyo, parang magkaiba siya. Pero yung pilay, sinasabi niya na hindi siya inutil, na parang isa siyang tao na may karamdaman na kaya niyang gawin ang kaya ng mga taong kumpleto yung paa. Yung parang may sense ang kanyang sinasabi. Kaya kong tumayot, gumawang mahusay. Yan yung sinabi ng pilay. No, wag mo siyang antonyms ng 2. Kumbaga, may sense yung kanyang sinasabi. 11, pagpapalit saklaw o sinikdoki. Ito ay isang tayutay na bumabanggit sa bahagi ng isang bagay bilang katapat ng kabuuan. Yung parang sa katawan natin, parang 1/2, 1/4 lang yung binabanggit, pero yung buong katawan pala natin yung tinutukoy. Halimbawa, gusto niyang hingi ng kamay ng dalaga. Hindi ibig sabihin na kapag hinihingi yung kamay ng dalaga, puputulin yung kamay. Hindi. Ibig sabihin nun, yung matamis na oo, yung dalaga mismo yung gusto niya ipakasal. Yan yung ibig sabihin yan. May 2 mata tumitingin sa akin. So pag sinabi natin 2 mata, yun ay tumutukoy sa isang tao. Kasi may 2 mata man ng isang tao. Kung 4, ibig sabihin, meron ng 2 tao na tumitingin. Yan yung pagpapalit saklaw. Sa pagpapalit tawag, ito ay isang uri ng tayutay na ginagamit sa pagpapalit ng pagtukoy o pagtawag sa bagay o tao na pinatutungkulan. Ito ay pansamantalang pagpapalit tawag sa mga bagay na magkakaugnay. Halimbawa, ang nanalo sa boxing na napanood ko ay isang taong may lahing kayumanggi. Yung kayumanggi, yun yung parang nagre-represent sa isang Pilipino. Yan yung pagpapalit tawag. Pinalitan yung Pilipino ng salitang kayumanggi. Iba siya sa kanina, yung kanina kasi part of our body. Pero dito, pinapalitan. Kaya ito tinatawag na metonymy sa Ingles. Pinapalitan mo yung pangalan ng isang tao. Pinapangalan mo yung isang bagay doon pa sa isang bagay. Halimbawa, isang anghel ang purong tumulong sa kanyang pahalagahan ng pag-aaral. Itong anghel ay nagpapalit sa isang pangalan ng teacher ba? No? Pangalan ng guro na tumulong sa kanya. Yan yung pagpapalit ng tawag. At sana'y marami kayong nakuha sa araw.